Magandang araw mga kabugtaw. Pag-usapan natin ngayon si Inday Sara kasi medyo malapit na magbago ang isip ng hangin. Nakita ko mga post na sinabi ni Inday na ready na siya sakaling mawala si Bangag. No? Ah, yung budget ng OVP, ang bilis ma-approve. 880 million ba yun? No? Ah, yung mga politiko medyo sumisipsip na sa kanya kasi sa politics nga walang permanent friends or enemies, only permanent interest. Baka may naamoy na rin sila na kasi indefensible na si Bangag eh. No? Talagang wala na. Nilaglag na ni Saldico. Grabe yun. Wadop yun. Yung revelation ng kapatid niya na si Amy, ah, dilubyo din yun. So, you cannot defend the indefensible kung ano-ano na lang mga gimmick nila ngayon, kung ano-anong kasinungalingan na sinasabi ni Bangag. Pero wala, mahina talaga sila mag-isip. No? Talagang walang logic. No? Ah, pero bakit pa may resistance kay Sara? Ano bang saan ba nanggagaling to? Anong mga sektor at bakit ayaw nila kay Sara? May nakita akong post ni Doc Joseph Coquilla at may 5 punto siya na sinabi bakit may resistance kay Sara, anong mga sektor ito. No? I really agree with him. No? Kailang isummarize lang yung sinabi niya at may idadagdag na ako kasi sa tingin ko he missed one thing na uh, in my opinion is very important kung bakit may resistance kay Sara. Ang punto ni Doc Coquilla, number one, una yung Duterte legacy, siyempre anak ni Digong yan. Kaya kasi ang mga ano daw, ang mga nagre-resist kay Sara, yung mga oligarchs tsaka yung Catholic Church, especially yung Catholic Church, no? Nung Duterte legacy, siyempre si Digong Duterte, hindi siya trapo, no? At saka he openly criticized the Catholic Church, yung kapastusan ng mga pari, he criticized the Pope, the Western leaders, no? Kaya, and most of all, hindi kasi si Digong makontrol ng simbahan. Gusto kasi ng simbahan yung presidente hawak nila sa leeg eh. Ah, nung panahon ni Ramos, din nila kay Ramos kasi protestante at hindi nila kontrolado. Kaya lang si FBR medyo marunong maglaro, may pagka-democratic kaya hindi masyado ang resistance, no? Except lang yung pinalutan yung Chacha ni nung panahon ni FBR na uh, nagwelga ang mga Katoliko. Pero si Duterte, walang preno pagbanat niya sa mga simbahang Katoliko. Kaya yon number one yon. Number two, Sarah is a strong daughter of a strong man. Kaya lang, compared to her father, she's more polished, she's more uh, diplomatic, she chooses her battle. And like her father, she's anti-left. Itong left, kaya ang left talagang ayaw na ayaw sa kanya kasi silang mag-ama talagang ayaw nila sa mga komunista. In fact, si Digong noon, oh, um, inakomodate niya pa ang mga kaliwa yung nilagay niya si Tagiwalo sa DSWD at saka sino ba yun sa Agrarian Reform, komunista din yun eh. No, pero hindi sila na-confirm. In fact, Digong wanted to dialogue with them, attempted to dialogue with them, pero wala, may agenda kasi mga komunista kaya it did not work. No? Ah, Pangatlo yung mga sektor na ayaw kay Inday, siyempre yung simbahan Katoliko kasi hindi nga nila makontrol yung mga oligarchs kasi they are afraid of losing control of their business kasi hindi ma-bribe si Sara eh. No? At ang mga oligarko kasi siyempre pag eleksyon niya nagbibigay yan. Pagkatapos ng eleksyon, tulad ni Lucio Tano, nung panahon ni Erap, kay Erap to nagbigay siya ng 2 billion pero sa mga bawat kandidato nagbigay siya ng 200 million. Nagbibigay sa lahat yan pero sa tingin nila sa yung talagang sure winner, mas malaki yung binibigay nila. Pero siyempre, pag nanalo na, may kapalit yan. Si Digong noon, nalala ko nung eleksyon, he did not accept any contribution from these oligarchs. So yan, Catholic Church, oligarch, and the political elites. No? Kasi sa Pilipinas, in fact, pero ngayon wala na yun. Dati kasi may mga sugar black pa, may mga tobacco black sa La Union, sugar black sa Negros, may mga powerful blacks din sa Bicol. No? Tuwing eleksyon,
ina-approach ng mga politiko yon para humingi ng tulong, hindi lang pera, kundi boto. Kasi may ano yun black nga may kontrolado yun na mga constituents na pwedeng mag-deliver ng boto. So, yun, she does not belong to the political elite. No? She does not play their game, kaya ayaw din sa kanila. But in spite of the resistance, she remains standing. No? Because her strength is not in her wealth or her political pedigree, kundi yung connection niya sa ordinaryong tao. Mahal siya ng ordinaryong tao kasi nakakonect sa talaga at saka mga tao, uh, ano talaga, pagod na rin sa mga elitista. Ganun pa rin, puro pangako sila. No? So she cannot be controlled, stamped up to power. She challenges the powerful politicians, no? But ang itadagdag ko na bakit talaga matinding resistance kay Sara na hindi na mention ni Doc Coquilla ay because of the operation of the Central Intelligence Agency, CIA, Amerikano. Kasi ayaw talaga sa kanya ng Amerikano because of her independent foreign policy. No? Tulad ng panahon ni Digong, medyo hindi siya makontrol ng Amerikano. He was friendly to China. At sa tingin ko, yan talagang solusyon sa Pilipinas ngayon. Kasi yan ang ginawa ng ibang ASEAN countries. Sumabay sila sa China, they join BRICS. Kaya umunlad na sila. Tayo naman, naniniwala pa rin sa mga kano. Sabi ng kano ni Trump kay Bangag, don't join BRICS. Si Bangag naman, yes sir. lang. Whereas other Asian countries talagang they join BRICS. Kaya grabe yung pag-unlad nila ngayon. Yan na lang talaga solution nakikita ko. Kaya pag sakaling natanggal si Bangag, mupo si Inday Sara, yun, tuloy-tuloy na tayo sa pagdiwang. Pero as I said before, hindi pa rin safe yan. Maaring ikudita siya kasi very kontrolado nga ng yung armed forces natin. Kaya dapat maingat siya kung sinong ilalagay niyang Secretary of National Defense saka Chief of Staff. At saka sa totoo lang, maraming sundalo rank and file na nagmamahal kay Inday. In fact, sinabi ni Camintong, yung yung recent election, yung Duterte party list, yung mga absentee voting ng mga sundalo. No? Majority sa kanila, binoto yung Duterte party list. Hindi kong na-connect sa sundalo. Yung kurap lang talaga ng mga higher echelon na nababayaran sila lang. Pero yung I'm sure, kasi marami rin ako nakakausap, majority of the armed forces gusto si Inday, gusto ang mga Duterte, naghihintay lang sila, no? So, yun talaga, no? Maliban sa Catholic Church, maliban sa mga oligarchs, maliban sa mga political elites, ang number one talaga na nag-ooperate na lasunin ng utak ng tao, gatungan yung simbahan, ay ang CIA. Kaya nga itong November 30 rally, financial ng mga CIA. Sino ba mga nandyan, no? Talagang sabi nga ni Kaado, pag documented, no? Andyan yung komunista, andyan yung Rappler, andyan yung Verapals, andyan yung mga tumatanggap sa National Endowment for Democracy, yung CIA front, no? Nag-finance ng maraming NGO, maraming media, no? Pero pag natanggal si Bangag at naupo si Inday, this is a new chapter in Philippine history. It will be the waning down of the Catholic Church, of the oligarchs, the political elites, and the American control. Imagine gaano ka-significant pag naupo si Inday Sara. At sabi ko nga, medyo umiiba na yung hangin. Yung mga politiko ngayon nagsisip-sip na kay Inday kasi iniiwan nila si Bangag. Kasi itong mga politiko, sakim din mga to. They think of their own survival. No? Pag wala na si Bangag, anong mangyayari sa kanila? No? So survival din yan. Kaya approve ka agad ng budget, marami nang sumisip-sip kay Inday kasi baka malapit na magbago ang hangin. No? Sabi nga ni Secretary Bert Gonzales, dating National Security Advisor, katingin niya abot pa raw ito ng first quarter, mga January, February next year. Tapos magki-Christmas na kasi sa iba rin. Pero sa Christmas, kahit ngayon, mararamdaman na rin tao ang hirap. Imagine 500 multiplied na taga saang planeta yung roque na yun. Ganon ka, paano naging undersecretary yun? Ganon kasi sila, hindi lang mahina mag-isip, pero ganon kababa ang quality ng mga appointees ni Bangag, 500 Noche Buena. Anong makakain mo dun? No? You're out of touch with reality. No?
So, January, gutom ang tao. So, yun. At saka marami pang pasabog si Saldico at marami pang lalabas. I am sure marami pang kakanta, no, sa pinagagawa nila ngayon. Ayun, si Lisa Tanas, bistado na. Pero matagal lang sinasabi ni Miss Maharlika yan, yung involvement niya ng kapatid niya na si Martin Araneta sa smuggling. Ayun, sinabi na rin ni Saldico. So, kahit ako, parang malamig ang simoy ng hangin. Nagbabago na yung hangin eh. Kaya, very significant. It will be the end of hindi naman siguro end, pero decline, no? The Catholic power, Catholic control, no? Kasi naghari-arian sila. Itong mga obispo, mga primadona yan eh. No? Mga kulang sa pansin yan. Huwag mo lang pansinin. Nako, no? Mga ego kasi, egoistic mga tao yan. Mga oligarch, mga political elite, and American control. The end, we are entering a new chapter in our history sa oras na maupo si Inday because it only shows na itong apat na sektor na ito ay nawawala na ng kontrol at magandang senyales para sa pag-unlad ng Pilipinas.